Ngayon naman ay talakayin natin ang generalized pigeonhole principle. Okay, dito sa topic na ito, parehas lang din ang pigeonhole principle to, kaya lang ang ginagawa natin kasi dun sa naunang problem, tag-iisa lang. Okay, dito paano naman kapag kunaring marami na sila o pinalawig na yung topic ng pigeonhole principle. Okay, dito na pumapasok yung pinaka-formula ng ceiling function. Okay, so sabi niya, if we have n objects are placed into k boxes, so ibig sabihin yung n natin, yan yung number of items natin, tas si k naman natin, yan naman yung number of containers mo. Sabi niya, there is at least one box containing at least, okay, di ba sabi natin para magkasya yung number of items na yan dito sa k boxes na to, may mga boxes sa loob na yan na tagdadalawa o tagtatatlo o taga-apat o tiglilima, it's up to you, para lang masatisfy mo yung condition, okay, na lahat ng number of items na yan ay magkakasya dun sa k boxes na yun. Okay, at ang formula daw nun, sabi niya ay ceiling function ng n over k, which is the number of objects over nung k boxes mo o yung container, is equal dun sa ceiling function ng x or objects, kung saan ito yung mga object na nasa loob ng container na may bilang na dami kung ilan yung magkakasama dun sa container na yun. Okay, so para maintindihan mo siya, let's have an example. So, sa example number 1, among 50 people, what must be the number of people that must be born on the same month? Okay, so ibig sabihin, ang number of items natin o objects ay 50, kaya ang n natin 50. Tapos, months, okay, ilang buwan ba meron sa isang taon? 12, kaya 12 months. So, ibig sabihin, gamitin mo yung pinaka-formula na ito, you will get n over k nung ceiling function na yan, that will give you 50 over 12, and then the ceiling function is equal to 50 divide mo ng 12, that will give you 4.167, and then you get the ceiling function that will give you 5. Okay, ibig sabihin, sinasabi niya sa'yo, okay, parang ganito para maintindihan mo yung pinaka-problem. Okay, may 50 tao, okay, tapos nagbe-birthday sa same month. Okay, so meron ka 12 buwan sa isang taon. Okay, ibig sabihin, kung tagi-isang tao lang yan, you have 12 people na magkakasya doon sa 12 months na yon. Okay, so ibig sabihin, kapag multiply ko yan ng 4, kasi para sumakto doon sa 50, meron kang tagto 12. Okay, yan. Ibig sabihin, 48 na yan pag inad mo. Okay, so meron kang 48 people na sa bawat buwan na yun, may nagbe-birthday doon na 4 na tao. Okay, kaya sinasabi mo 4 times ng 12, okay, that will give you 48. Oh, yan. So, sa bawat buwan, may 4 na tao na nagbe-birthday doon sa buwan na yun. Okay, so ibig sabihin, may sobra kang 2, hindi ba? Para maging 50. Okay, ibig sabihin, meron dito, okay, sa buwan na yan, okay, na hindi 4 ang nagbe-birthday doon, 5. Okay, para sumakto dito sa 50 people na yun. Doon pumapasok ngayon yung pigeonhole mo, di ba? Sabi natin, kapag yung number of items mo ay mas marami kaysa dun sa number of containers sa paglalagyan, pigeonhole yun. Okay, so kaya dito lumalabas yung 5 na yan, ibig sabihin meron dito sa bawat buwan na yan na tagli-5 tao ang nagbe-birthday dun sa buwan na yun. Yun yung ibig sabihin ng sagot na nakuha mo. Okay? Okay, let's have another example. So, number 2, what is the minimum number of students required in a discrete mathematics class to be sure that at least 6 will receive the same grade? If there are 5 possible grades, okay, A, B, C, D, and F. Okay, ibig sabihin, tinatanong niya sa'yo dito sa problem si N, ilan daw yung number of students na kailangan mo. Okay, para masatisfy mo yung condition na may 6 na estudyante ang makaka-receive ng parehas na grade. Okay, so ang grade na pinagpipilian, 5 lang ang choices mo, A, B, C, D, and F. So etong A, B, C, D, and F mo, yan yung number of containers mo, si K. Okay, tapos sabi niya, yung mismong object, okay, na sagot na nakuha mo, 6. Okay, yan si X. Baliktad na yung problem dito, hinahanap na yung total number of students na.
Okay. So, si x mo ay 6 kasi sinabi niya na dito, 6 yung makaka-receive ng same grade, diba? Tapos, binigay niya sa iyo yung number of containers na paglalagyan ng mismong mga number of students ay na makakakuha ng grade ay A, B, C, D, and F. So, ibig sabihin, ang number of K mo ay equal sa 5. Tapos, ang X mo, that is 6. Okay, so, pag sinubstitute mo yan doon sa pinaka-formula natin, okay, ito, that will give you the ceiling function ng N over K is equal to the ceiling function of X. Okay, so that will give you N, kasi yun yung hinahanap natin, over 5 kasi ang K natin ay 5 and then ang X natin ay 6. Now, para matanggal mo yung ceiling function, hindi ba lagi tayong nagpa-plus 1 dyan, di ba? Parang ina-add mo siya plus 1 para mabuo yung pinaka-whole number na yun. Kaya, ang ginawa natin, sinubtract natin ng minus 1, okay, yung mga value. Okay, kaya dito, yung both sides natin, may minus 1 natin, yung number of students minus 1, tapos yung pinaka-objects mo minus 1, para matanggal mo yung ceiling function. So, ang kalalabasan yan, magiging n minus 1 over 5 is equal to 6 minus 1, that will give you 5. And then, you cross-multiply, 5 times 5, that will give you 25. Kaya naging n minus 1 is equal to 25. And then, itong negative 1, i-transpose mo sa kabila, kaya naging n is equal to 25 plus 1. And, that will give you 26. Ibig sabihin, kailangan mo ng 26 students para masatisfy mo tong condition na ito. Okay? So, ganito yan para maintindihan mo. Meron ka 5 box. Okay? Yan. 5 box. Para makita mo yung pigeonhole na yan. Okay? Yan. At yung bawat box na yun, okay, yan si grade A, okay, yung grade na makukuha mo, teka lang, hirap isulat, o yan, tapos ito si B, ito si C, ito si D, at saka si F, o yan, diba madaling intindihin yan doon sa naunang topic kasi pinag-uusapan lang, tagi-isa lang, okay, paano na kung marami na yung pinaglalagyan, okay, marami na nilalagay doon sa bawat talagyanan, so ibig sabihin, kung ang total number, okay, ay 26, okay, ibig sabihin, bawat isa nito, pag dinistribute mo siya, tagli 5, okay, na estudyante, okay, 5, ayan, ayan, 5. So, ibig sabihin, meron ka nilagay na 5 estudyante para kay A, 5 estudyante kay B, kay C, kay D, at saka kay F. So, meron kang sobra pang isa. Ibig sabihin, meron dyan, okay, yan. Pwede mong ilagay si 1 dyan, o kaya dito sa B, sa C, sa D, sa F, na siya yung makakakuha ng pinaka-data na yun na merong 6 na estudyante na naka-receive ng same grade. Okay, yun yung sinasabi niya dito, di ba? May 6 na estudyante na naka-receive ng parehas na grade. O, di ibig sabihin, etong isa na to na sumobra na ito, pwede mong ilagay dito sa 5 boxes na to. Okay? So, ganun pa din yun. Pigeonhole pa rin ang sinundan mo dito. May sumobrang isang estudyante para magkasya doon sa numbers of containers mo. Nagkataon lang, ang pinagkaiba nito doon sa nauna, tagi-isa lang yung mga nilalagay mo, kaya nagiging K plus 1 lang ang ginagawa mong example. Paano kapag kunwari, doon sa bawat box na yun, same numbers na yung nilalagay mo, mas marami na kaysa sa isa. Sabihin natin, tagli 5, katulad niya, 5 sila, okay? Tapos may isang sumobra. So, ibig sabihin, yun yung sinasabi niya sa iyo dito na pigeonhole, na merong isa sa isang container mo na naglalaman ng mas marami kaysa dun sa ibang container mo. Okay? So, kaya siya tinawag na generalized pigeonhole principle kasi hindi na tagi-isa yung laman ng bawat container. Pwede nang maging marami na. Okay? Ngayon naman ay dumako na tayo sa probability, which is the permutation. Okay? Sabi ng permutation refers to an arrangement of objects in a specific order. Okay? It's a way to arrange a set of distinct items where the order matters. A permutation of a set of objects is an ordered arrangement of those objects. An ordered arrangement of R object is called an R permutation. So, ibig sabihin ganito siya para maintindihan mo ang definition ng permutation. Kapag, kunwari,
merong raffle, okay? Tapos may order yung pagpili, okay, dun sa raffle na yun. Kunyari, first prize, second prize, and then third prize, okay? Ibig sabihin, kapag ganun yung way ng mga problem na may order, okay, yung kombinasyon na gusto niya ipakuha sa iyo, ang dapat mong gamitin dun ay permutation, okay? Now, sabi niya dito, ang formula ng permutation, P, which is the permutation, and then these are the two variables, which is NR, that is n factorial over n minus r factorial. Si n mo, okay, yan yung number of items o objects mo. Tapos si r mo naman, yan yung ordered arrangement na mabubuo mo kapag ginalaw mo yung number of items mo. Okay, kunyari sabihin natin may 50 taon na participants para dun sa raffle. Tapos dun sa 50 na yun, may 3 taon na mananalo ng third prize, second prize, and then first prize. Okay? So, ganun yung mga problems sa permutation na makakasagupa mo. Okay? And then, sabi niya, you have to satisfy the condition that n is greater than or equal to r. Ibig sabihin, yung number of items mo dapat mas malaki o equal dun sa ordered arrangement. Okay? Para bumagsak dito sa topic ng permutation mo. Okay? So, para maintindihan mo, let's have an example. Sabi niya sa number 1, how many ways are there to select a first prize winner, a second prize winner, and a third prize winner from 50 different people who have entered a contest? So, ibig sabihin, ilan daw, okay, dun sa 50 na yun, ang may posibilidad na manalo ng first prize, second prize, and then third prize. Ibig sabihin, maraming kombinasyon yun kasi 3 lang yung prizes out of those 50. So, dun sa 50 na yun, ilang kombinasyon ang pwede kong makuha dun sa 50 na tao na yun na pwedeng manalo ng first, second, at saka third prize. Yun yung tinatanong dito. Okay? So, dahil may ordered, okay, yung pinaka-problem niya kasi may first prize, may second prize, at saka third prize. Okay? So, ibig sabihin may ordered siya. Kaya ang gagamitin mong formula pagdating sa probability ng mga topic na to ay permutation. Okay? So, let us solve. Ang n natin ay 50. Okay? Kasi 50 different people. Tapos, para ma-solve natin yung number of permutation, bilangin mo kung ano yung pinaka-placing na sinasabi niya sa problem. May first prize, second prize, at saka third prize. So, ibig sabihin, ang n mo ay 50. Okay? Tapos, ang r mo ay 3 kasi may 3 major prizes. Okay? So, isubstitute mo ngayon siya dun sa pinaka-formula. Okay? So, n factorial over n minus r factorial ang formula ng permutation. That will give you 50 factorial over 50 minus 3 factorial. So 50 factorial over 47 factorial, that will give you 117,600. So ibig sabihin yan yung dami ng probability na pwede mong mabuo doon sa 50 na tao na yun na kombinasyon na pwedeng manalo ng first, second, at saka third prize. Okay? So dito sa calculator mo, pindutin mo lang yung 50 factorial. Okay? Ibig sabihin 50, tas pindutin mo yung factorial na symbol. Lalabas na yung sagot nun. Okay? So, ang ibig sabihin kasi ng 50 factorial, 1 times 2 times 3 times 4 times 5 up to 50. Yun ang ibig sabihin nun. So, nakuha na natin yan sa nauna example. So, hindi mo yan masosolve manually. Okay? Kasi matrabaho. Kaya kailangan mong gumamit ng calculator pagdating sa mga ganitong problem na. Okay? So, let's have another example. Sabi niya, how many permutations of the letters A, B, C, D, E, F, G contains the string B, C, D? Ibig sabihin, okay, kapag inayos ko ito, okay, ilang kombinasyon ang mabubuo ko, okay, na magkakasama yung BCD dito sa given number of letters na ito. Yun yung tinatanong. So, may order siya kasi yung BCD yung magkakasunod eh. Okay? So, gagamitin mo pa rin yung topic na sa permutation dito kasi may order ang pinag-uusapan dito kasi magkakasama si BCD. Hindi naman niya sinabi sa'yo na i-rumble mo yung BCD na to. Okay? So,
Let us solve. Ang BCD is 1. Okay? Ibig sabihin, isang identity lang yan kasi magkakasama sila. And then, ang number of items natin ay 5. Okay? Kasi bakit naging 5? Okay? Kasi yung BCD, isang bilang lang yun. Okay? So, 1, letter A, tapos si BCD ay pangalawa, and then E, F, G. Okay? So, ibig sabihin, 1, 2, 3, 4, 5. Kaya yung N natin ay 5. Okay? Now, si R natin, yung number of permutations natin. Ibig sabihin, ilang beses yung pinaka dami ng kombinasyon na may aayos mo yan. Okay? Kaya 5 din yung R natin dito. Okay? Kasi 5 yung character natin. Si A, tapos yung BCD as bilang na isa, tapos yung EFG mo. Okay? So, let us solve using the formula ng permutation. Ang N natin is 5. Okay? Over N minus R. 5 minus 5 factorial. So, that will give you 5 factorial over 0 factorial. So, that will give you 120. Okay? So, dito baka magtaka ka ba't hindi naging infinity ang sagot? Kasi ang 0 factorial pag pinintit mo sa calculator ay 1. Okay? Kaya, 5 factorial over 1, that will give you 120. Yung 5 factorial, pipindutin mo yan sa calculator. Okay? 5 tas yung factorial and then equal. Lalabas doon 120. O kaya, kung ayaw mo mag-calculator, ang ibig sabihin nun, 1 times 2 times 3 times 4 times 5. Okay? So, para hindi ka maligaw dito sa topic na to, kapag yung probability problems na sinasagutan mo ay may order, okay, yung pagkakaayos, okay, ibig sabihin permutation ang kailangan mong gamitin. Okay? So, dito, baka yung iba pa rin sa inyo ay naguguluhan, okay? Kapag sa mga problem na basa mo merong ordered o may ayos yung arrangement na dapat mabuo sa mga kombinasyon, dun pumapasok si permutation, okay? Katulad sa number 1, di ba? May ayos yan. Kapag bumunot siya dun sa 50 na yun, okay, na tao, dapat may mananalo ng first prize, second prize, at saka third prize. So, ibig sabihin may ayos siya, okay? Ganon din dito, okay? Yung A, tapos yung BCD natin, bilang nun ay isang character, tas EFG, okay? So, ibig sabihin, pag binuo ko yung mga kombinasyon dyan, okay, kailangan, ang mabuo ko sa kanya ay may ayos din. Magkakasama siya. Kunyari, yan yung unang kombinasyon, tapos, yung susunod na kombinasyon naman, BCDEFGA naman, tapos, basta isang buo yung buong character yung BCD mo. Okay? Kaya dito, kung mapapansin mo, doon sa problem number 2 natin, ang R mo ay equal sa 5 kasi meron 5 beses kang way na pwede mong may ayos, okay, itong BCD na to in order, okay? Ang una na dito ay ito, yung A, B, C, D, E, F, G. Tapos yung susunod, di ba? B, C, D, E, F, G, A. Tapos, susunod ulit ay D. Okay, EFG, tapos A, B, C, D. Ganun yung kalalabasan niya hanggang matapos mo siya. So, you have 5 possibilities na pwede mong mabuo, okay, yung BCD na yun sa, okay, kombinasyon na ito in order o in arrangement niya na nakaayos siya. Okay, kaya ganun yung kinalabasan ng solution natin dito. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin yung pangalawang klase sa probability, which is the combination. So, ito naman kabaliktaran to ng permutation mo. Kasi sabi niya, ang combination daw refers to a selection of items from a set where the order of selections does not matter. Ibig sabihin, okay, dun sa isang set mo, kapag kumuha ka ng kombinasyon, wala siyang pakialam kahit wala sa ayos yung mga makukuha mong mga kombinasyon. Okay? Kapag ganun yung mga type ng problem, wala siyang order, okay? Ibig sabihin combination yung dapat mong gamitin na formula doon. So, kabaliktaran to ng permutation kasi sa permutation, yung mga kombinasyon na dapat mong makuha may order. Dito naman sa combination, ang mga makukuha mong combination dito dapat walang ordered. Okay? Pwede siya kahit halo-halo. Ang kaparehas nito sa mga naunang chapter natin ay yung mga kinukuha mong mga subset doon sa set na topic natin na wala kang pakialam kahit ano yung magiging ayos niya. Okay? So, ganun yung kaparehas nito dito sa combination. Okay? So, ang formula niya, okay?
C, which is the combination. Tapos yung dalawang variable natin, which is N at saka yung R. So, yung N natin, that is the number of items. Tapos si R naman natin, that is the number of combinations na pwede mong makuha. So, kaya ang formula, N factorial over N minus R factorial times ng R factorial. And you have to satisfy the condition that N, okay, yung number of items mo should be greater than or equal to R. So, kapag hindi nag-satisfy dyan, hindi mo pwedeng gamitin si combination. Ganon din kanina sa permutation. Parehas lang sila ng condition where N is greater than or equal to R. Kapag mas malaki si R, okay, ibig sabihin, hindi mo pwedeng masolve yun using combination o permutation. Baka may ibang way para masolve yung problem na yun. Okay?